Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1161 hanggang 1170. Huwag mag-atubiling mag-order ng kahit anong gusto mo. Siguradong pagod kapag katapos magmaneho sa buong araw. Nakangiting sabi ni Severin at walang pakialam sa mahal na presyo sa menu. Tama ka. Dapat kong gantihan ang sarili ko at nagugutom ako. Kinagat ni Sheila ang labi at sinabing. Pero ikaw lang at ako para hindi tayo matatapos kung madami tayong in-order. Magtatlong ulam na lang tayo. Ayokong sayangin ang pagkain. Tumanggo si Severin. Okay. Pero order tayo ng isang bote ng masarap na alak. Biglang natawa ang isang lalaking nakasuot ng puting sando na nakaupo sa likuran nila. Jeez, tanga. Sinasabi mo lang na ayaw mong mag-aaksaya ng pera sa pag-order ng napakarami, at eto na sasabihin mo na gusto mong umorder ng mamahaling bote ng alak. Alam mo ba kung ano ang pinakamahal na alak na inihain dito? Isang uri ng espiritual na alak na may presyong $750,000. Sa tingin mo ba ay makakapag-order ka pa niyan? Tama. Pinakaayaw ko kapag ang mga cheapskate at ang mahihirap ay umasta na parang kayang kumain dito. Pang-uuyam din ng isa pang lalaki. Espiritual na alak. Ano iyon? Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng restaurant na nagbebenta ng ganoon kamahal na alak. Gulat na tanong ni Severin. Ang unang lalaking nanunuya sa kanila ay nagsimulang manligaw kay Sheila at tinuro ang isang bote ng alak sa kanyang mesa. Tingnan mo ito. Ito ay espiritual na alak. $750,000 para sa maliit na bote na ito. Ang pinakamahal na bote ay nagsisilbi dito. Hindi lahat ay kayang uminom nito. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Darling, gusto mo bang sumama sa akin para uminom? Wala akong pakialam na makibahagi sa espiritual na alak kung pupunta ka para umupo sa amin. Binigyan ni Sheila ng masamang tingin ang lalaki at inikat ang mga mata. Hindi na. Maaari kaming mag-order nito mismo. Hahaha. Tingnan natin kung kaya mo gaya ng sinasabi mo. Sa sandaling iyon, nagambala ang waitress at ipinaliwanag ang pinagmulan ng espiritual na alak kina Severin at Sheila. Ang espiritual na alak ay niluluto ng may-ari ng restaurant na si Kylie. Siya ay may kakayahan. Kapag siya ay malaya, siya ay mahilig magtimpla ng sarili niyang alak. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasaliksik at pag-aaral, nilikha niya ang espiritual na alak na ito. Ito ay may espiritual na enerhiya sa alkohol at iyon ang dahilan ng mabigat na presyo nito. Ito ay maaaring mapabuti ang kalusugan ng isang normal na tao at bigyan ang isang normal na tao ng mahabang buhay. Kung ang isang taong may natamo na, ito ay makakapagpalakas ng kanyang buhay. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Nag-iiba-iba ang epekto. Para sa Warrior King, ang epekto ay kaunti lang. Gayunpaman, ang epekto ay mas maganda para sa mga Grandmaster o sa mga naging Profound Masters lang. Kung uminom ka ng ilang baso araw-araw, mapapalakas mo ang iyong tagumpay ng paunti-unti bawat araw na isang magandang bagay din. Sagot nito sa tanong ni Severin. Hindi nakakagulat na maaari mong ibenta ang maliit na bote na ito sa ganoong presyo. Sir, gusto mo bang umorder ng isang bote para subukan? Nakangiting tanong ng waitress. Napaisip si Severin at sinabing. Ang bote na ito ay marahil 1/3 bahagi lamang ng isang normal na bote ng red wine, di ba? Mag-o-order ako ng 4 na bote upang subukan muna. Pareho tayong magaling uminom. 4 na bote. Nagulat ang waitress. Ang mga normal na tao ay hindi kayang uminom ng isang bote dahil ito ang pinakamahal na alak sa menu. Kung matagumpay na nakumbinsi ng waitress sa restaurant ang customer na mag-order ng bote, babayaran sila ng komisyon na humigit kumulang $3,000 para sa bawat bote. Hindi nakapagtataka na laking gulat niya nang umorder si Severin ng 4 na bote. Oo, 4 na bote, pakiusap. Mag-order ng tour d'artiste nang walang anumang pag-aatubili. Hindi ako makapaghintay na inumin ito. Iniisip ko kung ano ang lasa nito. Ngumisi si Sheila at dinilaan ang labi. Ipinanganak ako sa isang mayamang pamilya ngunit hindi pa ako nakainom ng ganoon kamahal na alak. Ngumiti ng mahina si Severin. Hindi ito ang iyong normal na alak.
Ito ay espiritual na alak. Magkakaroon ka ng maraming benepisyo pagkatapos mong inumin ito dahil mababa pa rin ang antas ng iyong natamo. Alam ni Sheila ang sinasabi ni Severin. Hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya o malungkot pagkatapos kong marinig iyon. Sa palagay ko mas gusto kong magkaroon ng mataas na tagumpay at hindi gaanong epektibo ang resulta pagkatapos inumin ito. Hahaha. Huwag kang mag-alala. Maya-maya, magiging malakas ka. Tumawa si Severin. Mayroon kang isang espesyal na konstitusyon, tandaan. Kung hindi, hindi mo maaaring baguhin ang iyong konstitusyon sa espesyal na paraan. Napaisip naman si Sheila at nagsimula na ring magbiro. Sa kabutihang palad, nakilala kita. Kung walang may gusto sa akin at nanatili akong single. Buong buhay ko, hindi ko na mababago ang aking konstitusyon at hindi ako magkakaroon ng pagkakataong magsanay. Tumawa si Severin ng mahina. Imposible yan. Sa tingin mo ba walang magkakagusto sa'yo? Ang ganda-ganda mo. Alam kong may mahabang pila ng rich kid na nakapila para makilala ka pero wala kang gusto sa kanila. Laking gulat ko nang makitang ang mayabang at maanghang na binibini na iyon ay napalitan ng hamak na babae ngayon. Hihihi. Tama ka. Kung hindi ako makakahanap ng mapapangasawa sa akin, magkakaroon ng mas maraming babae na mas mahirap mag-asawa kaysa sa akin. Pero gusto ko lang pakasalan ang lalaking gusto ko. Masayang humajejek si Sheila dahil nahanap na niya ang kanyang true love. Di nagtagal, inihain sa kanila ng waitress ang kanilang pagkain at espiritual na alak. Mangyaring magsaya. Kung kailangan mo ng anuman, huwag mag-atubiling tawagan ako. Ngumiti ang waitress at umalis sa mesa. Wow! Ang sarap nitong hipon. Nagsimulang kumain si Sheila at nagulat siya. Tama ang waitress. Masarap ang pagkain. Ngayon, sa tingin ko sulit ang lahat. Sinubukan din ni Severin ang pagkain. Tama ka. Hindi mo makikita ang lasa na ito sa ibang lugar. Pagkatapos noon, binuksan niya ang espiritual na bote at nagsalin ng baso para sa kanya at kay Sheila. Susubukan ba natin ang espiritual na alak? Hihihi. Cheers. Itinaas ni Sheila ang kanyang baso, ikanawit ang kanyang baso sa baso ni Severin, at humigop ng kaunti. Wow! Napakakinis, matamis, at ang bango. Napakasarap talaga. Nagningning ang mga mata ni Sheila matapos matikman ang unang higop. Pagkatapos noon ay mabilis niyang inubos ang alak sa kanyang baso. Nagtagal si Severin at tinikman ang alak. Siya rin ay nasiyahan sa alak. Nararamdaman mo ba ang isang maliit na halaga ng espiritual na enerhiya na dumadaloy sa iyong bote pagkatapos na umabot sa iyong tiyan? Ito ay isang maliit na halaga lamang. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit ang mga normal na tao ay maaaring uminom din ng alkohol na ito. Ang espiritual na enerhiya ay napakabanayad at ito ay kumalat sa iyong katawan ng napakabagal. Ito ay napakahusay. Ang may-ari ng restaurant ay isang napakatalentadong tao. Tama. Dapat tayong uminom ng higit pa. Tumawa si Sheila. Hindi pumayag si Severin. Hindi ka pwedeng uminom ng marami. Isa o dalawang bote ang pinakamaganda. Kahit hindi mo maramdaman, madali kang malasing. Sa tingin ko, medyo mataas ang alcohol content. Pagkatapos noon ay nagpatuloy sila sa kanilang hapunan. Nang malapit na silang matapos kumain, mahigit 100 tao ang biglang sumulpot at pinalibutan ang restaurant. Isang mabilog at kalbong lalaki ang pumasok sa restaurant kasama ang isang grupo ng mga tao at sumigaw ng malakas. Umalis kayo dito ngayon. Mabilis na umalis ang maraming tao sa restaurant kasama na ang mga mayayaman na iyon. Anong nangyayari? Nakakainis. Bakit hindi natin ma-enjoy ng tahimik ang hapunan natin? Pagkadismaya na sabi ni Sheila. Umalis na kayo. Sarado na ang restaurant. Patuloy na tinatakot ng lalaki ang mga patuloy na nanatili sa restaurant palayo. Natakot ang mga kumakain na saktan sila ng lalaki kaya mabilis silang umalis. Hoy! Teka! Huwag ka munang umalis. Hindi pa kayo nagbabayad. Sinubukan ng mga waitress at manager na pigilan ang pag-alis ng mga kumakain. Nagpanik sila at mukhang kinakabahan habang sumisigaw ng malakas. Gayunpaman, walang nakinig. Anong impyerno? Sino kayo?
Malamang pumunta kayo dito para hanapin ang may-ari pero kailangan nyo ba kaming itaboy? Tumayo ang apat na mayayamang bata na nakaupo malapit kay Severin at galit na nagtanong. Well, well. Nagtataka ako kung sino ang sumisigaw sa akin. Mga miyembro kami ng Night Sky Gang at ang pangalan ko ay Liam din. Sa tingin ko kayo ang mga Zelensky. Ang lakas ng loob mong sigawan kami kung hindi man lang itinuturing na third-tier upper-class family ang pamilya mo. Nagtaas ng kilay si Liam at mayabang na nagsalita nang tumingin siya sa apat na mayayamang bata. Night Sky Gang. Gawin mo lahat ng gusto mo. Sa sandaling iyon, alam ng apat na mayayamang bata na miyembro ng Night Sky Gang ang lalaki, nagyakapan sila na parang duwag at agad na lumabas ng restaurant. Sa sandaling iyon, may dumating na isang babae na nasa edad 30. Mahigit 20 tao ang sumusunod sa likuran niya. Liam din. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ng babae kay Liam nang makapasok siya sa restaurant. Nang sisigat na sana si Liam ay tinuro ng isa niyang tauhan sina Severin at Sheila. Boss, may 2 tao na nakaupo pa rin sa table nila. Nang malaman iyon ay hindi na mapakali si Liam na humarap sa babaeng kakapasok lang. Lumingon siya at tumingin kina Severin at Sheila. Gago. Hindi ba narinig niyong dalawa ang sinabi ko? Mawala. Sarado na ang restaurant na ito. Tumayo si Severin at ngumiti kay Liam. Pasensya na pero hindi pa kami tapos kumain. Aalis na ako kapag naubos ko na ang pagkain ko. Sige. Tapusin mo na ang pagkain mo at haharapin kita mamaya. Hindi inaasahan ni Liam na makikita niya na may taong matapang na sasalungat sa kanya. May peklat siya sa mukha kaya napangisi siya, nakakatakot talaga tingnan. Nagpatuloy siya sa pakikipag-usap sa babaeng kakapasok lang. Kylie, sa tingin mo makakatakas ka kung isama mo ang mga taong ito? Siguradong hindi sila magtatagal sa laban. Ang lumabas pala, ang babaeng pumasok ay ang may-ari ng restaurant na si Kylie. Napatingin si Kylie sa mga lalaki sa restaurant at sa iba pang nakatayo sa labas. Masama ang mukha niya at hindi gaanong agresibo ang tono niya. Anong gusto mo? Ano ang gusto ko? Di ba sinabi ko na sa iyo noon? Bigyan mo ang gang namin ng $7 milyong bawat buwan at paprotektahan ka namin. Pero iyon na ang huling alok. Binigyan ka namin ng 10 araw para pag-isipan iyon at hindi mo tinanggap ang alok. Ngayon, sinabi ng leader ng gang ko na kailangan mo kaming bigyan ng $9 milyong sa halip. Kung hindi mo na kailangang isipin ang pagbubukas ng restaurant. Napangisi si Liam. Ito ay mapangahas. Ito ay pagnanakaw sa liwanag ng araw. Nang marinig ito ni Sheila, tumayo siya at nagkomento. Katatapos lang niyang kumain at hindi na nakatiis nang malaman niya kung bakit dinala ni Liam ang napakaraming tao dito. Napaawang ang bibig ni Liam. Utos niya sa isa niyang anak. Blaine, magsama ka ng mga lalaki at turuan mo ng leksyon yang 2 yan. Mukhang napakaganda ng pakikitungo ko sa kanila kaya ang lakas ng loob nilang tulungan si Kylie. Mabilis na pinigilan ni Kylie si Blaine. Liam, sa tingin ko, hindi mo kailangang saktan ang mga customer ko. Nandito sila para kumain. Bakit hindi natin ituloy ang pag-uusap na ito sa itaas? Ngumisi si Liam. Pasensya na pero customer mo sila, hindi customer ko. Ininsulto lang nila ako at hindi ko sila papakawalan ng madali. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos nun ay inutusan niya ulit si Blaine. Blaine, ano pa ang hinihintay mo? Kalag ka rin ang lalaking ito palabas ng restaurant at baliin ang mga paa nito. Napakaganda niya. Dalhin mo siya sa hotel. Kapag natapos na ako dito, pupunta ako sa hotel at makikipagkita sa inyo. Pagmasdan siyang mabuti at huwag hayaan siyang tumakas. Oo, sir. Ngumiti ng masama si Blaine. Nagtipon siya ng 4 na lalaki at nilapitan sina Severin at Sheila. Oh, well. Mahilig yata ang Night Sky Gang na mang-recruit ng masasamang tao. Nakikita mo pa ba ang sarili mo bilang isang lalaki kapag ang ginagawa mo ay nang-aapi ng mga babae? Napangisi si Severin. Tumayo siya sa harap ni Sheila at hinimas ang kamao. Dahil napagpasyahan mo na gusto mo akong saktan, wala akong pagpipilian kundi tanggapin ang hamon mo. Talagang masyado kang sobra-sobra sa sarili mo.
Hindi naman masama ang narating ni Blaine. Hindi bababasa, siya ay isang level 3 Profound Master. Walang alinlangan, mabilis niyang pinalibutan si Severin kasama ang 4 pang lalaki. Ibaba mo siya. Sina Blaine at ang iba pang 4 na lalaki ay sabay na sumalakay kay Severin. Makalipas ang ilang segundo, bumagsak silang lahat sa sahig. Lahat sila ay gumagawa ng eksaktong parehong aksyon na pinipindot ang kanilang dibdib gamit ang kanilang mga kamay at umuungol ng masakit. Sumakit ang dibdib ko. Kalokohan. Nabali yata ang tadyang ko. Gago. Hindi man lang nakita ng 5 kung paano sila inatake ni Severin. Bago nila namalayan ay nanlabo na ang kanilang mga mata at naramdamang may kung anong tumama sa kanilang dibdib. Nang maglaon, lahat sila ay nakahandusay sa lupa at hindi na makalaban. Si Kylie ay maaaring mukhang nasa 30s na siya ngunit nasa loob na siya ng 40. Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap at pera upang mapanatili ang kanyang kagandahan at balat. Sa sandaling nasaksihan niya ang nangyari, nanatiling nakabuka ang bibig niya sa gulat. Ang Night Sky Gang ay ang pinakamalakas na underground forces na ito. Sila ay mapagmataas, makapangyarihan, at pinasyahan sa pamamagitan ng puwersa. Kapag nagkaroon ng magandang negosyo ang isang hotel o restaurant, ibina-blackmail nila ang may-ari para bigyan sila ng pera kapalit ng proteksyon. Ang problema ay humiling sila ng malaking halaga ng pera. Karaniwan, ang kabuuan ng pera ay ang tubo na kinita ng hotel o restaurant sa isang buwan. Kung ibinigay sa kanila ng may-ari ang pera, ang may-ari ay walang natitirang pera upang patakbuhin ang negosyo. Bago ito, kumuha si Kylie ng ilang mga taong may kakayahan upang makatrabaho siya. Sa makatuwid, hindi maraming tao ang nangahas na pumunta upang maghanap ng gulo. Bukod dito, naging mabuting kaibigan siya ng maraming mayayamang tao. Gayunpaman, hindi niya akalain na ita-target siya ng Night Sky Gang at itaboy ang kanyang customer. Hoy, bata! Nababaliw ka na. Manggahas ka bang saktan ang aking mga tao? Nagulat din si Liam pero ilang saglit lang. Inutusan niya ang iba. Tawagan ang iba at kunin ang iyong mga armas. Gusto kong makita kung gaano siya kalakas. Isang lalaki ang tumakbo palabas at tinawag ang iba pa na pumasok sa restaurant. Ang iba pang naghihintay sa labas ay armado ng mga armas tulad ng mga bakal na tubo, machete, at iba pang matatalas na armas. Lahat sila ay mukhang mabangis at nakakatakot. Sa kabila noon, hindi natakot si Severin sa kanila. Sa loob ng ilang segundo, marami na siyang natalo na lalaki. Ikaw ba ay isang haring mandirigma? Sa paghusga mula sa sitwasyon, nagsimulang hindi gaanong kumpiyansa si Liam. Bagamat isa rin siyang warrior king, nasa level 2 pa lang siya. Nag-aalala siya na hindi siya ang kapareha ni Severin. Dalhin mo ang iyong mga tauhan at umalis ka na dito. Huwag kang manggahas na ihakbang ang iyong paa rito at magdulot ng higit pang gulo. Kung hindi, kukunin ko iyon habang hinahamon mo ako. Kinawian ni Severin ang kanyang kamay at naiinip silang itinaboy. Gusto mong umalis ako pagkatapos kong masaktan ang marami sa mga tauhan ko. Hindi. Tingnan ko kung gaano kakalakas. Ngumuso si Liam. Bilang tagapagalaga ng Night Sky Gang, alam niyang may kailangan siyang gawin kung hindi ay mahihirapan siyang ipaliwanag ang kanyang sarili sa leader ng gang. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, lumitaw ang espiritual na enerhiya at tinakpan ang kanyang kamao. Gumalaw siya sa high-speed charging kay Severin. Sige, kung gusto mo talagang mamatay, pagbibigyan kita. Ngumuso si Severin at sinugod din si Liam. Matapos ang isang malakas na pagsabog, bumagsak si Liam sa sahig, isang subo ng dugo ang sumugod sa kanyang lalamunan. Ilang saglit na nanginginig ang kanyang katawan bago siya namatay. Mr. Liam. Ang mga nasaktan sa wakas ay nakabangon. Namutla ang mukha nila nang masaksihan lang nila kung gaano kadaling pinatay ni Severin si Liam. Takbo. Maraming tao ang nadama na may mali at hindi nang ahas na salakayin si Severin kaya tumayo sila sa kinaroroonan nila. Matapos makita kung paano pinatay ni Severin si Liam, natakot sila kaya mabilis silang tumakbo. Hindi mapakali si Severin na habulin ang mga taong iyon at hinayaan na lang silang tumakas. Nang wala na ang mga miyembro ng Night Sky Gang,
Pumunta siya sa katawan ni Liam at inalis ang kanyang spatial ring. Napangiti siya. Narinig ko na tinawag siyang guardian ng iba. Pupusta ako na ang kanyang spatial ring ay puno ng kayamanan. Nakita ito ni Kylie at hindi niya alam kung paano mag-react. Sir, salamat sa pagtulong sa akin. Pero dapat umalis ka na. Wala nang pagkakataon na umalis ka kapag nalaman ito ng leader ng gang ng Night Sky Gang at pumunta dito kasama ang mas malalakas na mandirigma. Hindi ito naabala ni Severin. Umupo siya at ngumiti nang walang pakialam. Oh, talaga. Bakit iniisip mong hindi ako mas malakas sa kanila? Hindi nakaimik si Kylie. Base sa laban ngayon, alam kong napakalakas mo. Pero ang leader ng gang at ang mga elder ng Night Sky Gang ay talagang napakalakas. Bagamat hindi ko alam kung ano ang kanilang aktwal na natamo, alam kong siguradong malakas sila para maging pinakamalakas na gang sa lugar na ito. Ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala. Papatayin ko lang ang mga taong iyon kung napakasama nilang mga tao. Kung gayon ang Night Sky Gang ay wala na. Kailangan ko ring mag-imbak ng aking mga espiritual na halamang gamot. Pastahan ako na ang malalakas na manlalaban ay marami sa kanilang spatial rings. Napatulala si Kylie. Bakit pakiramdam niya ay may balak si Severin na pag nakawan ang malalakas na manlalaban ni Night Sky Gang? Oh, waitress, magkano ang bill ko? Hindi pa ako nakakabayad. Biglang tanong ni Severin. Napatulala ang waitress. Tumingin siya kina Severin at Kylie at hindi umimik dahil sa takot. Di bale. Hindi rin nagbayad ang mga kumain dito kanina. At tinulungan mo akong patayin si Liam. Nagpapasalamat ako dyan kaya nasa akin na ang hapunan mo. Sabi ni Kylie. Paano magiging librero kung malaking kawalan ka na ngayon? Tsaka hindi ko ginawa yon dahil sayo. Pinahiya nila ako at si Sheila. Ginawa ko yon dahil galit ako sa kanila. Kaya gusto kong magbayad sa mga kinain ko. Nakangiting sabi ni Severin. Ngumiti din si Sheila. Salamat sa iyong alok. Ang lalaking ito dito ay ang gobernador ng South County. Marami siyang pera. Iisipin niyang minamaliit mo siya kung tatanggihan mo siyang magbayad. Ginoong gobernador. Nagulat si Kylie. South County. Hayaan mo akong isipin ito. Nasa Skystream Province ba ang South County? Oo, nandyan. Blimey. Guwapo at batang gobernador ka. Napaisip siya saglit at sinabing. Paano kung bayaran mo na lang ang 4 na bote ng espiritual na alak at ang pagkain ay nasa akin na? 3 milyong dolyar na iyon. Kylie, di ba? Ilang bote na lang ba ng spiritual alcohol ang natitira mo? Hindi agad nagbayad si Severin. Sa halip, nagkunwari siyang nakahiga at nagtanong. Dahil sa komplikadong proseso ng paggawa ng serbesa, wala akong masyadong stock. Ngunit hindi lahat ay kayang uminom nito, kaya sa tingin ko ay marami pa akong natitira. Paliwanag ni Kylie. Nagkibit balikat si Severin. Kaya ilan ang mayroon ka? Napaisip si Kylie at sinabing. Sa tingin ko 100 bote. Sige. Pakibenta lahat sa akin. Napangiti si Severin. Wala ka nang dapat ipag-alala pagkatapos kong patayin ang pinuno ng kanilang gang at ang mga elder. Kaya, ano ang masasabi mo? Handa ka bang ibenta sa akin ang iyong natitirang stock? Seryoso ka bang bibili ng 100 bote ng espiritual na alkohol? Kumunat ang noo ni Kylie. Bagamat maganda para sa negosyo kapag may gustong bumili ng maramihang mga bote ng espiritual na alkohol ng sabay-sabay, nangangahulugan din iyon na ang negosyo ay haharap sa kakulangan ng espiritual na alak sa ngayon. Ang proseso ng paggawa ng serbesa ay tumagal ng mahabang panahon. Kung ibinente ni Kylie ang mga bote ng espiritual na alak kay Severin, nangangahulugan iyon na magkakaroon ng oras na mawawalan ng espiritual na alak ang restaurant. Sa kabila nito, siya ay isang taong mapagpasalamat. Total, tinulungan siya ni Severin na malutas ang isang malaking problema. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip at ngumiti. Walang problema. Kung ganoon, ililibrera ko ang 4 na bote na in-order mo ngayon. Kailangan mo lang bayaran ang 100 bote. Natawa si Severin. Salamat. Magpalitan tayo ng mga numero. Kung gusto kong bumili ng marami sa hinaharap, tatawagan kita at maaari mong ipadala ang aking order sa akin. Hindi iyon nakita ni Kylie.
Wala siyang choice kundi pumayag. Walang problema. Pero hindi ka na makakabili ng maramihang halaga. Kailangan kong magtabi ng ilan para ibenta sa restaurant. Pagkatapos nito, inutusan niya ang manager. Ilabas mo ang mga bote na iyan. Pumunta si Severin sa cashier counter at sinabing, narito ang aking card. Matapos ang pagbabayad, natapos na ng manager at ng waitress na ilabas ang lahat ng mga bote at inilagay sa mesa. Ngumiti si Severin. Habang winawagayway niya ang kanyang kamay, inilagay niya ang lahat ng bote sa kanyang special ring. Magaling. Ibig sabihin ay maaari ring subukan ni Dayan at ng iba pa ang espiritual na alak. Nakaramdam ito ng sobrang saya ni Sheila. Bago ito, naisipan niyang hilingin kay Severin na bumili ng ilang bote para maibalik ito sa South Link City. Nagulat siya na si Severin ay may parehong iniisip sa kanya bago pa niya sabihin sa kanya ang kanyang plano. Dayan. Kapatid mo ba siya? Tanong ni Kylie. Nakakahiya, nagkibit balikat si Sheila. Hindi. Siya ang unang asawa ng asawa ko. Magkasundo kami na parang magkapatid. Natigilan si Kylie. Ang kanyang mga taon ng karanasan sa serbisyo sa customer ay nagbigay daan sa kanya na mag-react ng mabilis. Nakikita ko, ito ay napakabihira at maganda na magkasundo kayong dalawa. Iyan ay magseselos sa maraming tao. Bigla silang nakakita ng maraming tao na papunta sa restaurant. Nawala ang ngiti sa mukha ni Kylie at sa halip ay ibinalik niya ang seryoso niyang mukha. Nandito na sila. Yung mga taong sumama kay Kylie ay mukhang takot na takot kung hindi kayang talunin ni Severin ang mga taong iyon, hindi nila alam kung sasaktan sila ng Night Sky Gang at sisisihin sila sa nangyari. The Night Sky Gang was known to rule by force and unreasonably. Hahaha. Maghintay ka sa loob. Mag-isa akong lalabas. Tumawa ng nakaka-relax si Severin at nagtungo sa labas. Nang nasa labas na si Severin, nakita niyang may 7 taong naglalakad patungo sa restaurant. Napahinto sila nang makitang huminto si Severin sa harapan nila. Ngumiti ng mahina si Severin. Miyembro ka ba ng Night Sky Gang? Pinaikit ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at sinabing, ikaw ba ang pumatay kay Liam? Buti. Akala ko tatakbo ka habang buhay pero hindi. Tanong ni Severin. Ikaw ba ang pinuno ng gang ng Night Sky Gang? Ngumiti ang lalaki. Oo, ang pangalan ko ay David Letterman, ang pinuno ng gang ng Night Sky Gang. Hoy, brat. Sisiguraduhin kong alam mo ang dahilan kung bakit kita pinatay ngayon. Ako ang 4th elder ng Night Sky Gang, si Kerry Water. Kasabay nito ang pagtayo ng isa pang matandang lalaki sa harapan. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, ang kanyang kamao ay natatakpan ng espiritual na enerhiya. Samantala, inilabas din niya ang kanyang aura. Sa nangyari, siya ay isang level 4 warrior king. Mayabang na tumingin sa kanila si Severin. Hindi kita tinatanong. Napaawang ang bibig ni Kerry habang galit na nakatingin kay Severin. Wala akong pakialam. Gusto ko lang tingnan mo ng maigi ang mukha ko dahil papatayin kita. Pagkatapos noon, tumalon siya sa ere at binato ng suntok si Severin. Isang napakalaking kamao ng espiritual na enerhiya ang lumitaw. Kahit na ito ay nilikha mula sa espiritual na enerhiya, ito ay mukhang napakasurel at patungo sa Severin. Nakita at ikinaway ni Severin ang kanyang kamay para magpakawala ng isang sinag ng espiritual na enerhiya. Iniisip niyang talunin ang atake ko nang hindi gumagamit ng teknik. Kumunat ang noo ni Kerry. Maya-maya, nagulat ang lahat. Tinalo ng spiritual energy beam ni Severin ang spiritual energy fist ni Kerry at may natitira pang kapangyarihan ng spiritual energy beam ni Severin na patuloy na tumungo patungo kay Kerry. Nako, hindi. Alam ni Kerry na hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Habang siya ay tatakas na, ang natitirang kapangyarihan mula sa sinag ng espiritual na enerhiya ay tumama sa kanyang dibdib. Huli na ang lahat. Isang malakas na kalabog ang lumitaw. Nakita si Kerry na lumipad palayo at bumagsak sa lupa sa hindi kalayuan. Gayunpaman, wala na siyang buhay. Ano? Isang suntok lang napatay si Elder Kerry. Kalokohan. Hindi na kailangan ng lalaking ito na gumamit ng teknik para patayin si Elder Kerry.
Ang iba pang mga tao mula sa Night Sky Gang ay natakot at natakot sa kakayahan ni Severin. Napakalakas ng taong ito. Kailangan natin siyang labanan ng magkasama. Napagtanto ni David na napakalakas ni Severin para lumaban siya ng mag-isa. Kaya naman, walang kahihiyang hiniling niya sa lahat na sama-samang umatake. Tama. Kailangan natin siyang sama-samang atakihin. Ang Great Elder ng Night Sky Gang ay natakot din. Sa kabila ng pagiging level 5 Warrior King, na-trauma siya sa paraan ng pagpatay ni Severin kay Carrie. Samantala, maraming manlalaban ang nagsama-sama upang isaaktibo ang kanilang pamamaraan para sabay na atakihin si Severin. Hindi mapakali si Severin na isa-isang lumaban sa kanila kaya pinitik niya ang kanyang kamay para ilabas ang kanyang espada. Nang maglaon, ipinasok niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa espada. Nang ang espada ay napuno ng espiritual na enerhiya, naglabas ito ng hagong tunog. Iba ang hitsura ng espada sa dati. Rose Petal Rain. Sa isang mahinang ngiti, ibinaba ni Severin ang kanyang espada. Mahigit 100 rose petals ang lumitaw at lumipad sa ere. Ano ang teknik na ito? Napakaganda nito. Tinitigan ng dakilang elder ang mga talulot ng rosas at naakit sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kaganda at makulay na pamamaraan. Itigil ang pangangarap ng gising. Ang pamamaraan na ito ay talagang lubhang mapanganib. May nagsabi sa akin dati na hindi mo masasabi kung gaano kalakas ang ilang teknik dahil ang enerhiya dito ay mahusay na kontrolado at hindi gaanong nakikita. Samantala, si David ay nakaramdam ng takot sa pamamaraan dahil pakiramdam niya ay pinagbabantaan ang kanyang buhay ng mga talulot ng rosas. Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganitong uri ng pakiramdam. Wow! Napakaganda ng teknik na ito. Kasabay nito, nakita ni Kylie ang parehong bagay sa pamamagitan ng bintana ng restaurant. Hindi niya napigilan at gulat na naglakad patungo sa pinto habang nakayakap sa harap ng kanyang dibdib. Ma'am, napakaganda nitong mga talulot ng rosas ngunit iniisip ko kung gaano ito kalakas. Sa palagay mo ba ay kayang patayin ng mga talulot ng rosas na ito ang mga taong iyon? Ang mga diskarte ng iba ay mukhang mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Nakikita ko ang mga kalaban na lumikha ng isang agila, tigre, at iba pang makapangyarihang mga hayop gamit ang kanilang espiritual na enerhiya. Tanong ng isang waiter matapos mag-isip. Ngumisi si Kylie. Paano ko malalaman? Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng malalakas na manlalaban na nakikipaglaban sa isa't isa. Napakabihirang masaksihan, lalo na ang labanan ng mga Warrior King. Pumunta ka. Ngumiti si Severin at tinuro ang harapan. Kasunod nito, natanggap ng mga talulot ng rosas ang kanyang mga order at lumipad sa harapan. Bagamat mukhang mahina ang mga talulot ng rosas, mabilis silang lumipad. Ilang sandali lang ay tinapik sila sa mga diskarte ng kalaban at sumabog. Isang malakas na pagsabog ang sumabog. Ang illusory na agila, tigre, at iba pang mga diskarte ay nawasak ng mga talulot ng rosas. Ano? Hindi pwede. Bamuka ang bibig ni David na gulat na gulat. Sa kabila ng pagiging handa sa pag-iisip, ang lakas ng mga talulot ng rosas ay lumampas sa kanyang inaasahan. Biglang lumipad ang natitirang mga talulot ng rosas patungo sa mga kalaban ni Severin at pinalibutan sila. Sa huli, may mga 7 hanggang 8 piraso ng rose petals sa katawan ng bawat kalaban. Sir, mangyaring wag akong patayin. Alam kong mali ang ginawa ko. Hindi na ako mambubuli o hihingi ng pera sa restaurant na ito. Sa pagkakataong iyon, naisip ni David na galit si Severin sa kanila dahil hinaharas nila si Kylie at nagdedemand. Bigyan sila ni Kylie ng pera. Patuloy siya sa paghingi ng awa sa nanginginig at natatakot niyang boses. Sa kasamaang palad, hindi sila patatawarin ni Severin. Sa kanyang pananaw, naisip niya na mas mabuting sirain ang ganitong klaseng gang na madalas nang haras at nagdudulot ng gulo sa mga may-ari ng negosyo o normal na tao. Sa pag-iisip, sumabog ang mga talulot ng rosas na iyon. Ang mga matatanda ng Night Sky Gang at David ay bumagsak sa sahig at mukhang patay. Oh my God! Napakalakas ng mga talulot ng rosas na iyon. Natigilan si Kylie.
Ito ang pinakamahusay na pamamaraan na gagamitin kapag kailangan mong atakihin ang maraming kalaban ng sabay-sabay. Ang kapangyarihan ay hindi nagkakamali at maganda. Alam kong napakalakas ng mga manlalaban na iyon mula sa Night Sky Gang. Ang leader ng gang nila ay level 7 Warrior King pa nga. Kaya, nakakagulat na makita silang pinatay kaagad at walang kahirap-hirap. Napakalakas ng gobernador ng South County. Maraming staff ng restaurant ang nandoon para saksihan ang laban at lahat sila ay namangha. Walang pag-aalinlangan na naglakad si Severin at inalis ang lahat ng special ring sa mga taong pinatay niya ngayon. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa restaurant. Kylie, naayos ko na ang gulo para sa iyo. Sigurado akong hindi naman masyadong sobra-sobra para hilingin ko sa staff mo na tulungan akong ayusin ang mga katawan ng mga taong ito, di ba? Tumanggaw si Kylie. Walang problema. Napakagwapo at kaakit-akit mo. Sayang naman, mas matanda ako sa iyo na halos isa na akong ina para sa iyo. Kung hindi, todo-todo ako at hahabulin ka. Puno ng paghanga ang tingin ni Kylie kay Severin na para bang nakilala na niya ang idolo na pinagpapantasyahan niya. Laking gulat ng staff ng restaurant dahil ito ang unang beses na nakita nila si Kylie sa ganitong kalagayan dahil ang Kylie na alam nilang hindi hahangaan ng sobra ang isang lalaki. Ang kasalukuyang Kylie ay labis na humahanga kay Severin na halos isubo niya ang sarili sa kanya. Oh, ang contact number mo. Hindi mo na ibigay sa akin ang contact number mo at ang address mo. I-buzz mo lang ako sa susunod kapag gusto mo ng mas espiritual na alak, at ipapadala ko ito sa iyo. Pinunasan ni Kylie ang laway sa mukha, humajijek, at patuloy na nakatingin kay Severin habang hinihingi ang number nito. Ngumiti si Severin. Kailangan mo ring ibigay sa akin ang bank account mo para mailipat ko ang pera sa iyo kapag natanggap ko na ang spiritual alcohol. Walang problema. Nakakatuwang magtrabaho kasama ka. Napangiti si Kylie. Makalipas ang ilang minuto, literal na kinailangan ni Sheila na kalagkarin si Severin palayo sa restaurant. Oh my God! Nag-iba na talaga si Kylie pagkatapos masaksihan ang laban ngayon lang. Muntik na siyang samuka sa iyo. Nang makalayo na sila sa restaurant, sa wakas ay ipinahayag ni Sheila ang kanyang iniisip. Pilit na ngumiti si Severin. Medyo tapos na. Oo, medyo nakakatakot pero hindi kasing nakakatakot gaya ng sinabi mo. Sagot ni Sheila. Seryoso ka ba? Hindi ako sobra-sobra. Hindi mo ba narinig na sinabi niya na hahabulin ka niya kapag hindi siya kasal? Siguradong isa kang lalaking may dakilang kagandahan at kapansin-pansin. Hahaha. Tumawa ng malakas si Severin. Sige. Gabi na ngayon. Dapat na tayong bumalik. Hinintay ni Sheila ang likod at sinabing, kailangan kong matulog ng mahimbing. Maaari nating hanapin ang Gallas Hall bukas ng umaga. Biglang may naisip si Severin. Hinampis niya ang ulo niya at nanghihinayang sinabi, napakatanga ko talaga. Hindi ko dapat pinatay ang lahat ng mga taong iyon. Kahit papaano binuhay ko dapat ang isa para matanong ko tungkol sa Gallas Hall. Ngumiti si Severin. Hindi bale. Kara-rating lang natin. Hindi na kailangang magmadali. Pwede na tayong magtanong-tanong bukas. Ang Nine Dragon City ay mas malaki at mas abala kaysa Skycian City. Napakataas ng pagkamit ng Hallmaster ng Gallas Hall. Sigurado akong hindi gaanong kilala ang Gallas Hall bilang Night Sky Gang. Kaya medyo mahirap hanapin sila. Tama ka, bukas na lang tayo magtanong. Gabi na rin ngayon. Kahit nalaman natin kung saan ang lokasyon, hindi tayo makakapunta doon ngayon. Tumanggaw si Severin. Maya-maya, bumalik na sila sa hotel room. Honey, buksan natin ang regalo natin. Nakangiting sabi ni Severin habang inilalabas ang special rings na nakuha niya sa mga taong napatay niya.